Expired na pero pinagmumukha umanong bago ang ilang nasabat na karne sa Rizal. Pareho raw ang itsura ng lalagyan sa mga nakumpiska sa Bulacan, kaya may hinala ang mga otoridad. Nakatutok si Rafi Tima. Sa unang tingin, aakalain mong maayos ang karning baboy na ito dahil maganda ang lalagyan na karton. Pero expired na raw at niripak lang para magmukhang bago. Paring naka-rebox na ito. Kasi pagpasok namin, amoy na kaagad eh. Imagine, open air pa yun. So talagang hindi na siya pwedeng kainin ng tao. Ang mahigit 700 kilong nakumpiskang karne galing sa palengke ng Pritil sa Barangay Libis sa Binangonan, Rizal. Ang ibang karne malambot at kumakatas na. Ayon sa DA Inspectorate and Enforcement, magkapareho ang packaging nito sa mga nakumpiska rin nilang expired na karne sa Bulacan noong nakaraang buwan, kaya posibleng iisa ang source. Sa tingin namin malaki siya dahil nakikita namin kung saan-saan lumilitaw sa mga intelligence reports. In fact, tumutulong na rin pati ang AFP, kaya natin na dahan-dahan nakikita na medyo malaki itong operation na to. Ang mga nahulihan, kumpleto naman daw sa papeles at mga permit at may mga itinitinda ring legal na karne. Pero hindi raw nila alam na hot meat ang mga ito. Hindi daw po nila alam na kinukuha lang daw po nila sa ibang lugar, yung mga ganon. Hindi raw po nila alam ang mga batas, yung mga AO. Kaya po kinuha nila sa amin yung mga batas na mga agricultural o mga ordinance at susundin na raw po nila. Bagamat hindi pinasara, imomonitor daw ang tindahang nahulihan ng hot meat at pag-aaralan kung may maisasampang kaso laban sa kanila. Ang mga nakumpiskang karne, dinala na sa disposal area ng Binangonan Agriculture Office para hindi na lumabas ng bayan. Para tiyak na hindi na makaapekto pa, agad nang ibabaon sa lupa ang mga nakumpiskang karne na ito. Hindi lang daw kasi ito banta sa kalusugan ng tao, kundi maging sa kalusugan ng mga baboy sa gitna pa rin ng problema ng bansa sa African swine fever. Bukod sa expired, ang ibang karne galing sa mga bansang ipinagbabawal umangkat ng karneng baboy dahil sa ASF. Kung tuloy-tuloy ito na pumapasok ng mga karne galing sa doon sa infected country, so hindi kahit anong gawin natin, hindi maging epektibo yung mga natin na makontrol to. Pakiusap ng NMIS at DA sa mga negosyante. Meron kayong responsibilidad sa tao sa inyong mga itinitinda na dapat masiguro ninyo na yan ay hindi makakasama sa kalusugan ng publiko. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.